Ipinanganak sa squatter, ang pangit at walang talentong taunang ito ay pinagkaita ng lahat ng oportunidad sa buhay. Pero imbes na sumuko katulad mo nung iniwan ka ng ex mo, natuto siyang gamutin ang sarili at nagbukas ng isang lihim na klinika para sa mga taong squatter. Nagsisimula ang kwento kay Zenos at sa kanyang ampon na kapatid na si Lily na nakatira sa isang sira-sirang mansyon na mukhang bahay ng multo. At multo nga ito kasi ang pinakamasamang uri ng espiritu na si Carmela ay nakikitira sa kanila bilang roommate. Habang si Lily ay abalang ginagampanan ng pagiging mabait na may bahay na nagluluto ng masarap na pagkain para kay Zenos, si Zenos naman ay lumalabas upang gamutin at tulungan ng kahit sinong masalubong gamit ang kanyang kapangyarihang panggagamot kapalit ng pera. Siyempre habang wala siya, dumarating sa bahay ang tatlo niyang tambay na kaibigan na sina Zafaya, Lo, at Linga na may palusot na gusto raw magpagamot kahit hindi naman talaga sila nasugatan. Dahil wala si Zenos, naghintay na lang sila. Pero dahil wala silang magawa, kinulimbat nila ang niluluto ni Lily na nilaga at nilantakan lahat habang hindi siya nakatingin. Pagbalik ni Lily, hiningan niya sila ng paliwanag sa gulong ginawa nila. Pero ang tatlong Beast Girls ay nagtuturuan lang at muntik ng mag-away. Pinatigil sila ni Lily dahil alam niyang magagalit si Zenos kapag nakita silang nag-aaway, kaya nagkabati-bati na lang sila. Si Carmela na espiritu, alam kung gaano kahanahon si Lily kaya bumaba siya para pahiyain lalo ang tatlong Beast Girls hanggang sa napaluhod ang mga ito habang nagmamakaawa. Wala nang sangkap si Lily para muling lutuin ang nilaga, kaya bilang kabayaran, dali-daling lumabas ang tatlong Beast Girls para bumili ng mga kailangan. Samantala, nasalubong ni Zenos ang isa pang Beast Girl na si Teal na tumatakas mula sa kanyang amo. Inakusahan siya ng amo niya ng pagtakas at dinala siya sa sementeryo para parusahan. Habang binubugbog siya, napasubsob siya sa isang puntod at pumasok sa katawan niya ang isang galit na espiritu kaya siya'y nagwala. Inatake niya ang sarili niyang amo. At saka dumating si Zenos, gamit ang kanyang sobrang lakas na kapangyarihang manggagamot upang ayusin siya, pero hindi niya pinayagan na makuha ulit si Teal ng amo nito at humingi ng kapalit para gamutin ito. Pinakawalan niya si Teal dahil hindi siya yung tipo ng lalaking mahilig sa alipin, at umuwi siya kasabay ng pagbabalik ni na Sofia, Loie, at Linga dala ang mga sangkap. Hinala niyang may ginawa na namang kalokohan ang tatlo, dahil palagi naman, at hinintay na lang niya si Lily na magluto ng hapunan para sa kanilang lahat, tinapos ang araw ng payapa. Dati ay kasapi si Zenos sa isang adventuring party. Ayos ang lahat hanggang isang araw, pinatalsik siya ng kanilang pinuno na si Eston mula sa grupo. Pagkatapos ng isang misyon sa guild, pinatawag ni Eston si Zenos para sa isang pulong at binato siya ng gintong barya habang kinukot siya. Sinasabing malamang ay ngayon lang siya nakakita ng ganoon sa buong buhay niyang kawawa. Hindi maintindihan ni Zenos kung bakit bigla na lang ganito ang asal ni Eston. Kaya inamin ni Eston sa kanya na wala na siyang silbi sa grupo at napagdesisyonan nilang lahat na hindi na nila kailangan ang isang walang kwentang tulad niya. Hindi sumang-ayon si Zenos, sinabing ginagawa niya ang lahat at pinaalala pa kay Eston kung paano siya ni-recruit nito sa squatter nung siya'y bata pa. Noon gusto lang ni Eston na may kaibigan. Kaya bakit ngayon, matapos siyang gamitin ng ilang taon, ay basta na lang siyang itinatapon. Ibig bang sabihin ay hindi na siya itinuturing na kaibigan? Hindi makapaniwala si Eston na ganun pa rin kainosente si Zenos. Maliwanag niyang sinabi na wala ng lugar para sa isang walang silbing bata sa grupo nila. Isa na silang top-ranked party sa bansa. At kung kasama nila ang isang gaya ni Zenos, masisira lang ang imahe nila. Sinubukan pa ring ipaglaban ni Zenos ang sarili niya, sinabing hindi sana sila nakaabot sa ganito kung wala siya bilang maaasahang healer nila. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Eston, sinabing peke at madumi lang ang ginamit niyang sariling aral na healing magic. Kung may batang galing squatter na gaya niya na humarap sa mga mararangal o maharlika, tiyak na sisira lang ito sa reputasyon nila. Wala nang masabi si Zenos, kaya tinapos ni Eston ang usapan. Sinabing ituring na lang niyang separation pay ang baryang iyon, habang tumatawa ng malakas habang paalis si Zenos na tahimik. Samantala, may nangyayaring masama sa madidilim na kalsada, isang kainahinalang babae at kasama nitong Archer ay sinusubukang dukutin ng isang elf girl na marahil ay si Lily, ang ampon na kapatid ni Zenos ngayon. Halos makatakas si Lily sa pagkakahawak nila sa pamamagitan ng pagsipa sa itlog ng Archer. Pero sa totoo lang, wala siyang laban sa isang long-range na manlalaro. Gaya ng inaasahan, panya na siya ng Archer sa binti. Pero hindi pa rin siya sumuko. Lumaban siya para sa kalayaan hanggang sa tuluyan na siyang sinaksak ng Archer sa tiyan para patahimikin. Si Zenos, na naglalakad malapit habang nag-iisip kung ano na ang susunod na gagawin ngayong opisyal na siyang walang trabaho, ay nakarinig ng ingay at napagpasyahang tingnan ito. Pagdating niya, nakita niya ang babae at Archer na nakatayo sa ibabaw ni Lily.
At oo, halatang sila ang may kasalanan. Pero nagkibit-balikat lang ang babae, sinabing wala siyang pakialam at si Lily ay alipin nila. Ginamit ni Zenos ang utak niya. Inalok niya na bibilhin si Lily gamit ang parehong gintong barya na ibinato sa kanya ni Eston kanina. Dahil halos patay na rin si Lily, tinanggap ng babae ang alok at lumakad palayo na may ngiting mapanlinlang. Hindi nila alam na si Zenos ay isang manggagamot. Pagkaalis nila, lumuhad siya sa tabi ni Lily at agad siyang ginamo. Nawala ang lahat ng sugat niya sa isang iglap at napatitig siya kay Zenos na gulat na wala na siyang sugat. Nagpasalamat siya sa pagliligtas nito sa kanya at nalungkot na wala siyang maibalik na kapalit. Pero sinabi ni Zenos na huwag na niyang alalahanin. Tinanong siya ni Lily kung isa ba siyang world-class healer, at mas lalo siyang nabigla nang marinig na self-taught lang siya at wala pang lisensya sa paggagamot. Tinanong ni Zenos kung saan ang bahay ni Lily dahil gusto niya itong ihatid sa ligtas na lugar, pero inamin ni Lily na wala siyang tahanan. Walang pamilya, walang matinong damit, at gutom na gutom siya. Kaya dinala siya ni Zenos sa isang lokal na kainan at umorder ng pagkain, pero para lang kay Lily. Wala kasi siyang pera para bumili rin para sa sarili niya, at marami pa siyang ibang kailangang alalahanin. Naging responsibilidad na niya si Lily. Oo, pwede sana niyang iwan si Lily sa ampunan, pero alam niya kung paano tretuhin ng mga iyon ng mga batang katulad niya. Samantala, curious si Lily sa trabaho ni Zenos. Hindi pa siya nakakita ng taong nagtatapon lang ng gintong barya na parang wala lang, kaya inakala niyang isa itong mayamang aristokrata. Pero nagulantang siya nang malamang kititanggal lang kay Zenos sa kanyang adventuring party at wala rin siyang matuluyan. Pareho sila ng sitwasyon ni Lily, pero si Zenos, may tsansa pa ring makahanap ng matinong trabaho. Habang pinag-uusapan nila iyon, may sugatang lizardman na gumapang papasok sa kainan at humihingi ng tubig. Base sa paso at sugat, inisip ni Zenos na binaril ito gamit ng magic gun. Kita sa mukha nitong naghihirap siya, kaya agad siyang nilapitan ni Zenos at pinagaling sa oras ding iyon. Karaniwan, ang mga healer na may ganoong abilidad ay tanyag. Kaya nagtataka ang lizardman kung bakit di pa niya naririnig si Zenos. Pero kahit ganon, nagpasalamat ito at nagbigay ng 4 na gintong barya bilang kapalit sa kanyang buhay. Unang beses iyon na binayaran si Zenos para sa isang pagpapagaling, at dito siya nakaisip ng ideya, magtayo ng healing clinic. Hindi lang para kumita, kundi para maibalik ang ngiti ng mga katulad ni Lily at ng lizardman. Pero may problema, galing siya sa slums, kaya imposible para sa kanya ang makakuha ng lisensya bilang lehitimong healer, ibig sabihin magiging ilegal ang klinik niya. Kailangan niyang maging isang underground healer na lihim na gumagawa sa anino ng lipunan. Pumayag si Lily sa ideya. At mula nang technically bilhin siya ni Zenos mula sa mga poachers, itinuturing na niya itong kanyang amo. Sinabi niyang susundan niya si Zenos kahit saan. Alam ni Zenos na hindi na mababago ang isip ng bata, kaya pumayag na siyang isama ito, kahit hanggang sa makahanap siya ng mas ligtas na lugar para kay Lily. Kinagabihan, nagtungo sila sa labas ng bayan at napadpad sa abandonadong distrito, puno ng sirang bahay at walang buhay na makikita. Pinili ni Zenos ang isa sa mga guho bilang simulan ng kanyang underground clinic. Mukha itong haunted. Dahil medyo mapamahiin si Lily, binalaan siya na madalas may nilalang na undead sa ganitong lugar, pero wala siyang pakialam. Pumasok siya sa mansion. Madilim, malamig, at tahimik. Kaya nagcast si Lily ng illumination spell, marunong pala siya ng basic magic. Matapos suriin ang lugar, napagdesisyonan ni Zenos na sapat na ito. Ang pinakamalaking bagay, may bubong ito, bagay na hindi niya dati nararanasan dahil dati siyang pinatutulog sa labas ng kanyang mga dating kasama na parang aso. Matibay din ang mga poste, pero nang papatibayin na sana niya ang paninirahan doon, may lumitaw na aninong figure, si Carmela, na kalaunan ay magiging kasama nila. Nang lumapit si Carmela, nakilala siya ni Lily bilang isang wraith spirit, pinakamalakas sa mga undead na kaya kang gawing multo sa isang tingin lang. Lalo siyang natakot. Pero si Zenos, nanatiling kalmado. Nagulat lang siya na nakasalubong nila ang isang wraith sa oras na akala niyang nahanap na nila ang perfect na lokasyon. Nagtaka si Lily kung bakit ang tapang ni Zenos. Bigla silang inatake ni Carmela, pero pinrotektahan agad sila ni Zenos gamit ang healing spell. Doon lang niya lubos na naintindihan kung ano ang wraith, matagal na pala niya itong nakakasalamuhan noon pa man nang pinapadala siya ng isang kaibigan sa isang underground labyrinth para sa kasiyahan nito. Daan-daang wraith na ang nasalubong niya roon, kaya natuklasan niyang mahina ang mga ito sa healing magic. Ayaw niyang palakihin ang gulo, kaya mahinahon niyang tinanong ang wraith kung pwede silang tumira doon. Nangakong hindi sila makikialam, pero na-offend ito at sinubukang umatake ulit. Pero gaya ng dati, bigo siya.
Humingi pa ng paumanhin si Zenos sa pagkatalo niya, at sobrang nenes ang Wraith nang mapagtanto niyang may katapat na siya. Bilang huling paraan, tinawag niya ang lahat ng ghost servants niya para umatake. Pero tinapos silang lahat ni Zenos sa isang bagsak. Dito napilitang tanungin siya ng Wraith kung sino siya, at muling nagpakilala si Zenos bilang isang underground healer. Nakiusap siya ng isang silid at isang kwarto para sa klinik nila. Napilitan ng Wraith na nagpakilala bilang Carmela, na pumayag, pero may kondisyon, huwag silang lalapit sa ikalawang palapag. Naguguluhan pa rin si Lily kung paano niya ipiproseso ang lahat ng iyon. Kinaumagahan, inayos nila ang unang palapag para magmukhang klinik, at nakasuot pa si Lily ng uniforming nurse. Pero dahil wala pang dumadating, nabagot siya. Nag-alok siyang lumabas at mag-promote pero natakot si Zenos na baka matunten sila ng Royal Hospital. Sinabihan niya si Lily na maghintay lang, darating din ang mga pasyente. At dumating nga, may biglang pumasok at agad siyang sinalubong ni Lily. Pamilyar ang hitsura nito, parang inaasahan siya ni Zenos. May magic gunshot burn kasi siya, bagay na hindi mo pwedeng ipatingin sa regular na ospital. Pero sabi ng lalaki, hindi siya ang nagpapagamot, kundi ang kapatid niyang babae na tinamaan sa braso. Sa masusing pag-obserba, napagtanto ni Zenos na nabaril ang babae ng isang bala na may lasong mahika. Dahil nasa kamay pa rin nito ang bala, nagsimula na itong mabulok. Nang marinig ng babae ang lahat ng ito, siya ay nagulat. Nais niyang malaman kung kaya ba siyang pagalingin ni Zenos, at tiniyak niya na kaya niya, ngunit kailangan munang putulin ang kamay bago pa kumalat ang lason. Nang marinig ito, tinanggap ng babae ang kanyang kapalaran at tinanong kung magkano ang halaga ng pagpapagaling. Tumugon si Zenos na 1,000,000 yen ang kailangan, bagay na ikinagulat ng magkapatid dahil sa laki ng halaga lalo na't mawawala rin ang kanyang braso sa proseso. Upang baguhin ang kanyang isip, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Zaphia the Tornado. Isa siya sa 3 pinuno sa slum at pinuno ng mga lizardmen, isang kilalang nagnanakaw sa mga sakam na mga ngalakal at ibinabalik sa mga mahihirap ang bahagi ng kanyang nakukuha. Samantala, nais malaman ni Zaphia kung sino si Zenos na humihingi ng 1,000,000 yen para sa kanyang serbisyo. Tiniyak ni Zenos sa kanya na mapapalitan naman ang kanyang kamay. Lubhang ikinagulat ito ni Zaphia. Hindi niya kailanman inakalang may manggagamot na kayang magpatubo muli ng kamay. Sa narinig, nagtataka si Zenos kung bakit hindi alam ng isang manggagamot ang isang simpleng kakayahan tulad ng regeneration. Wala siyang kaalaman sa mga pamantayan ng mga manggagamot sa mundong yun dahil hindi siya nakapag-aral doon. Matapos ang pagbati kay Zaphia, agad silang nagsimula sa operasyon. Gumamit si Zenos ng mahika upang likhain ang isang talam mula sa mana na nagsilbing panestis. Ginamit niya ito upang putulin ang kamay ni Zaphia. Habang ginagawa ito, nagbato siya ng mahika sa bahagi ng hiwa upang gumaling ito at hindi gaanong masaktan ang babae. Pagkatapos, sinimulan niya ang proseso ng regeneration sa pamamagitan ng paglikha ng mga buto, pagkatapos ay mga ugat, daluyan ng dugo, mga kalamnan, at saka tinakpan ng balat. Lubhang napagod si Zenos sa ginawa. Sa kabilang banda, labis na humanga si Zaphia sa kanyang kakayahan. Inamin niyang hindi pa siya nakakakita ng manggagamot na tulad ni Zenos. Habang siya ay humahanga, tinawag siya ng kapatid niyang medyo may kabobohan at itinuro si Carmela ang Wraith na galit na sumigaw dahil hindi nasira ni Zenos ang operasyon. Umalis ito paakyat sa pangalawang palapag. Samantala, labis ang tuwa ni Zaphia sa husay ni Zenos. Nangakong ipapadala niya ang kanyang mga tao sa klinika kung kinakailangan nila ng paggamot. Kinagabihan, naghanda si Lily ng tsaa para kina Zenos at Carmela na napilitang sumama. Ngunit umakyat din agad ito matapos mapaso sa mainit na tsaa. Habang patuloy na umiinom ng tsaa sina Zenos at Lily, tinanong siya nito kung bakit palaging sugatan ang mga lizardmen. Ipinaliwanag niya na may digmaan sa slum sa pagitan ng mga lizardmen, orc, at isang hindi kilalang uri. Habang sinusubukan nilang tukuyin kung ano ang ikatlong grupo, dumating ang mga ito sa hindi inaasahang bisita. Sila ay mga werewolf na pinamumunuan ng kanilang leader na si Linga. Galit siya kay Zenos dahil ginagamot nito ang mga lizardmen na pinaghirapan nilang saktan. Dahil dito, pumunta siya upang patayin si Zenos. Sa kasamaang palad, wala siyang magawa dahil hindi niya ito masaktan kahit anong pilit niya. Bilang huling paraan, inutusan niyang sirain ng kanyang mga tauhan ang klinika na hindi nila alam ay pag-aari ng isang wraith. Sinubukang balon sila ni Zenos ngunit hindi sila nakinig. Bigla namang nagpakita si Carmela at handa nang sirain ang mga werewolf sa galit, ngunit pinakiusapan siya ni Zenos na kumalma. Sa nakita ni Linga kung paano madaling makipag-usap si Zenos sa Wraith, inakala niyang isa itong demigod at inutusan ang kanyang mga tauhan na yumuko rito.
Kinaumagahan, isang orc ang dumating sa klinika upang sabihing nais siyang makausap ng pinuno nilang si Lady Lo. Alam na ni Zenos na magiging mas kilala siya matapos ang mga nangyari sa mga lizardmen at werewolf, kaya hindi na siya nagulat na ang mga orc naman ang susunod na magpapatagamot. Ang mga pinuno ng tatlong lahi ng Beastman ay may malaking papel at yumaman mula sa paghuhukay ng mga magic stone. Isang buwan na ang lumipas mula nang magbukas si Zenos ng klinika at inaasahan na niyang makakaharap niya ang mga pinunong ito. Kaya tinanong niya ang orc kung matalino ba si Lo at kung makikinig ito habang ginagamot. Nang kumpirmahin ng orc na matalino si Lo, pumayag siyang gamutin ito. Ang leader ng faction ng mga lizardmen na si Zafaya ay nagbigay sa kanya ng mga regalo at ang leader ng faction ng mga werewolves na si Linga ay nagtatayo ng isang malaking mansyon sa tabi upang bayaran ang gulo na ginawa niya noong nakaraan. Kaya kahit na ang leader ng mga orc na si Lo ay nagdulot ng problema sa kanya, hindi siya nag-alala. Assuming na siya ay katulad ni Linga at Zafaya sa karakter at integridad. Sa anumang kaso, tinanong niya ang orc kung bakit hindi personal na dumating si Lo upang makita siya. Ipinaliwanag ng orc na hindi dinala si Lo dito dahil puno ng mga tao mula sa kalabang teritoryo ang lugar. Naiintindihan ito, kaya tinanong ni Zenos ang orc kung gaano kalala ang kalagayan ni Lo. Nang malaman niyang hindi siya makalakad, agad siyang tumayo upang gamutin siya sa kanyang lugar ng personal. Dinala siya ng orc sa harap ng isang kuweba na siyang yungib ng faction ng orc at dinala siya sa landas patungo sa silid ng trono kung saan naghihintay si Lo at ang kanyang mga tauhan para dumating si Zenos. Ipinakilala ng orc si Lo kay Zenos bilang isang umuusbong na underground healer at hindi pinalampas ni Lo ang pagkakataon upang sabihin kay Zenos kung gaano siya naging sikat dahil sa pagpapagamot sa mga tao mula sa mga slums ng maramihan. Tinanong ni Lo si Zenos kung kaya ba niyang magbigay ng anumang uri ng pagpapagaling basta't makatarungan ang bayad. Sumagot si Zenos ng oo, na nagsasabing pagod na siyang magtrabaho ng walang kapalit. Anuman, tinanong ni Lo si Zenos kung alam ba niya kung bakit hindi siya makagalaw mula sa trono. Inisip ni Zenos na ito ay isang hamon, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahang tinatawag na scan upang tingnan ang kalagayan ni Lo dahil sa labas, hindi naman siya mukhang may anumang pinsala sa katawan. Pagkatapos ng tamang pagsusuri, napag-alaman niyang may bukol si Lo sa kanyang tiyan na nagpapalabas ng magical energy kaya't naisip niyang baka ito ay isang magic stone at hindi isang tumor. Kinatigan ni Lo ang kanyang hinala at sinabi sa kanya na ang magic stone sa loob niya ay may mataas na tendency na sumabog, ibig sabihin may mataas na pagkakataon na mamatay siya agad kung susubukan niyang gumalaw. Tinanong ni Zenos si Lo kung may naglagay ba ng magic stone bomb sa kanyang pagkain o anuman. Ngunit sinabi ni Lo na hindi ganoon. Sa katunayan, inisip niyang kwek-kwek ito at kinain ito tulad ng isang mukbanger. Noong una, inisip ni Zenos na siya ay nasa panganib. Ngunit nang makita siyang nagbibiro, inisip niya na ang kanilang oras ay nauubos at tinanggihan siyang tulungan, sinabi niyang tumulong siya sa sarili niya. Naging seryoso si Lo at humiling kay Zenos na pag-isipan niyang muli. Sinabi niyang bahagya niyang chewin ng magic stone habang kinakain ito at naniniwala siyang wala ng oras bago ito sumabog. Ang pinakamalaking problema ay hindi aalis ang kanyang mga tauhan sa kanyang tabi anuman, dahil masaya silang mamatay kasama siya. At dahil maraming buhay ang nakataya, ibinigay ni Lo kay Zenos ang susi ng lahat ng kanyang mga yaman kapalit ng pagliligtas sa kanya at sa kanyang mga tapat na tagasunod. Sa wakas ay pumayag si Zenos na tumulong at nag-summon ng scalpel upang simulan ang operasyon. Sa isang iglap, inalis niya ang magic stone mula sa kanyang tiyan at inisil ito gamit ang kanyang hilang magic. Lubos na namangha si Lo, ngunit wala siyang oras upang magdiwang dahil maaari pa ring sumabog ang magic stone. Ngunit sa halip na itapon ito, kinuha ni Zenos ito sa kanyang mga kamay. Nang sumabog ang bato, hindi ito nag-iwan ng kahit isang scratch dahil pinrotektahan niya ang sarili gamit ang kanyang special defensive magic ng main character. Pagkatapos magawa ang trabaho, ibinalik ni Zenos ang susi kay Lo, hindi nais na kunin ang kanyang yaman, at malinaw na nagsabi na ang hinihiling lamang niya ay presyo na katumbas ng halaga ng kanyang ginawa. Muli, namangha si Lo sa mga etika ni Zenos at sinabi niyang tawagan siya kapag kailangan ng tulong. Voluntaryo niyang inaalok ang pagbibigay ng 24/7 security para sa kanyang klinika. Habang bumabalik ang kanyang gana, tinanong ni Lo si Zenos na sumama sa kanya sa isang kwek-kwek meal, ngunit hindi inisip ni Zenos na magandang ideya iyon dahil sa nangyari sa kanya noong huling beses na sinubukan niyang kumain ng kwek-kwek. Nang gabing iyon, umuwi si Zenos at natagpuan si Lily na may selos, ipinahayag kung gaano siya nababather sa mga madalas na pagbisita nina Zafaya, Linga, at ngayon ni Lo. Ngayong nabanggit na iyon, napansin din ni Zenos na parang ang tatlong Beast Girls ay palaging nakapaligid sa kanyang bahay kahit hindi naman sila sugatan. Inisip niya na baka bored lang sila.
Ngunit naniwala si Carmela na sila ay in love kay Zenos. Iniisip ni Zenos na ito ay ganap na katawa-tawa at tanga na magustuhan ng isang lalaki na wala namang hilang license. Ngunit sigurado si Carmela, nagsasabi mula sa kanyang karanasan ng pamumuhay ng 300 taon. Sa kabilang banda, nag-aalala si Lily na ang 3 Beast Girls ay maaga siya, kahit na hindi naman siya naging kanya. Natawa si Carmela at hinulaan na magkakaroon ng digmaan ang 3 factions dahil kay Zenos at muli, iniisip ni Zenos na ito ay ganap na katawa-tawa. Di nagtagal, bumisita si Zafaya kay Zenos at sinabi niyang iniisip niyang magdeklara ng digmaan sa ibang 2 faction at tinanong siya kung makikiisa siya sa mga Lizard Men. Samantalang si Carmela ay nasa background, na may klasikong ekspresyon ng, I told you so. Kaagad pagkatapos, dumating sina Linga at Lo kay Zenos na may parehong proposisyon. Ang 3 sa kanila ay nagbigay ng mga regalo upang magustuhan siya. Hindi na alam ni Zenos kung ano ang gagawin. Hindi naman niya gustong maging babero, ngunit ang mga inosenteng buhay ay mawawala lang dahil sa kanyang presensya. Kinabukasan, nagtipon ng 3 faction sa isang battleground para sa laban at ang 3 leader ay puno ng tiwala na sila ay magwawagi. Bago pa man magsimula, dumating si Zenos kasama si Lily at linawin na hindi siya dumating upang pigilan ang walang kwentang labanan. Inamin niyang ang 3 factions ay may matagal ng alitan dahil sa mga taon ng labanan. Kaya't hinihikayat niya silang maglaban hanggang sa sila ay matuwa. Sa hindi inaasahang pag-aproba ni Zenos, pumayag ang 3 leader na mag-ala out, na pinili nilang ang mananalo ay makakakuha ng mga sacred treasures ni Zenos. Nang maayos na ang lahat, nagsimula ang laban. Agad na sinubukan ni Zafaya na salagin si Linga gamit ang kanyang dual blade. Dumating si Lo mula sa likod upang maglunsad ng atake, ngunit nahulog ni Zafaya na nilikha nito ang pag-iwas at itinapon si Lo papunta sa mga werewolves. Kinuha ni Linga ang kanyang palakol at inatake si Zafaya habang si Lo naman ay umatake mula sa itaas sa kanilang dalawa. Nang ang 3 leader ay nahulog sa deadlock, napagdesisyonan nilang saktan ang bawat isa ng mga miyembro ng kanilang mga faction, na nagresulta sa isang digmaang sumabog sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyayari, walang nagnanais na magpatalo. Ang tanging nangyayari ay nawawala lang ang mga miyembro nila ng walang dahilan. Ang digmaang ito na tumagal ng mga taon ay hindi mukhang magtatapos sa lalapit na panahon. Sa totoo lang, kahit si Zenos ay nakaupo lang at pinagmamasdan kung ano ang mangyayari. Hindi nila alam, hindi nakaupo si Zenos nang walang ginagawa. Alam niyang nais nilang makipaglaban, at ang pinakamainam na paraan upang maramdaman nilang gamaan ay payagan silang palabasan ang kanilang galit. Bigla nilang naisip kung anong ginagawa ni Zenos nang makita ni Lo na agad na gumagaling ang lahat ng kanyang mga sugat. Ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin na hindi namamatay ang mga tao. Napagtanto nila kung ano ang naging mali. Ginagamit ni Zenos ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin sila habang ang laban ay nagpapatuloy, kaya't walang paraan para silang mapinsala. Tumingin sila kay Zenos at inamin niya ito. Pinapaalala niya sa kanila na sila ay mga pasyente niya at may tungkulin siyang pagalingin sila bilang doktor ng mga slum. Ngunit hindi niya pinipigilan ang laban, sinasabi nila na maaari nilang ipagpatuloy ang laban hanggang mapagod sila at patuloy siyang magpapagaling hanggang siya'y mapagod. Tumingin ang 3 sa isa't isa. Ano ang saysay ng laban kung hindi sila masasaktan o mamamatay? Napagtanto nila na isang walang kabuluhang laban ito. Nakakagulat na ngayon lang nila napagtanto ito. Napagdesisyonan nilang tapusin na ito. Panahon na para magkaisa silang lahat bilang mga demi-humans na nakatira sa slum. Ngunit may isang bagay na hindi nila matitigil paglalabanan, kung sino ang magiging kasama ni Zenos. Para sa digmaang ito, walang gustong umatras. Tumingin si Lily kay Zenos na para bang wala siyang pangunawa. Tinanong siya kung alam niya ang pinag-uusapan ng mga babae at hindi siya tunay na alam. Ipinapalagay niyang gusto ni Zenos ang mga babae kaya't interesado siyang tiyakin na hindi sila mamatay. Ngunit hindi iyon ang layunin niya. Sila ang kanyang mga pasyente. At gaya ng sinabi ng kanyang guro sa kanya noon, may 3 klase ng mga healer. Ang ikatlong klase ay ang mga naggagamot ng mga sugat, ang ikalawang klase ay ang mga nagpapagaling ng mga tao, habang ang unang klase ay mga healer na nagsisikap upang gawing mas maganda ang mundo. Ang dummy ay naniniwala na siya ay nasa ikatlong klase at ang lahat ng ginagawa niya ay magpagaling ng mga sugat, ngunit iniisip din niyang dahil siya ay nasa slum, maaari niyang gawing mas maganda ang slum. Pinagdududahan pa rin ni Lily na hindi siya gusto ng mga babae. Sa totoo lang, magiging kapaki-pakinabang sa klinika kung patuloy na naglalaban ang mga nilalang. Sa ganoong paraan, patuloy silang magkakaroon ng mga sugat at dumarating ang mga kliyente sa kanilang ospital. Agad niyang pinili na aminin ang kanyang nararamdaman sa kanya.
Kaya't sinabi niyang gusto niya siya, ngunit naramdaman ni Zenos na isang pagkakaibigan na parang magkapatid. Kaya't sinabi niyang gusto rin niya siya. Nakakuha sila ng bayad at umuwi. Samantala, nag-aalala ang komandante ng mga Royal Knights tungkol sa piraso na ito. Tinawag niya ang kanyang vice commander na si Krishna, na tinaguri ang Iron Rose. Ibinunyag niya sa kanya na nakarinig siya ng rumor na hindi na naglalaban ang mga demi-humans. Hindi naniwala si Krishna na maaari nang tumigil ang kanilang laban. Mahalaga ang laban na iyon para sa kabutihan ng bansa. Upang mapanatili ang balanse, tinitiyak nilang maglalaban ang mga mahihirap at mahihina dahil kung abala sila sa laban na iyon, hindi nila maiisip na atakihin ang mga mamamayan at ang mga maharlika. Ang pagtatapos ng laban ay masama para sa kanila. Nalaman niyang isang tao ang nakialam sa laban, kaya't sinabi niyang dapat imbestigahan ni Krishna kung totoo ang rumor. At kung totoo, dapat niyang patayin ang taong sangkot upang magpatuloy ang bansa sa dati nitong takbo. Wow! Nagulat ako, may mga tao talagang ayaw ng kapayapaan. Sa klinika, ang tatlong babae ay nakatayo sa likod ni Zenos na pinuprotektahan siya mula sa wala. Sa katunayan, nang siya'y bumahin, lahat sila ay labis na protective. Si Zafaya ay nag-alok na aliwin siya gamit ang kanyang buntot at si Lo ay nag-alok ng kanyang kokomelon. Ngunit may isang tao na walang buntot o kahit kokomelon na maya-alok, si Lily. Galit siya habang tinitingnan ang sarili. Wala siyang laban sa mga ito, at kung may kompetisyon man, tiyak siya ang matatalo. Isang bagay na kaya niyang gawin ay magluto. Kaya't dali-dali siyang nagmamadaling maghanda ng tsaa. Pagbalik niya, nasaksihan niyang pinagagaling ni Zenos ang mga sugat ni Zafaya. Inamin niyang matagal nang hindi nasusugatan si Zafaya at ngayon pati ang isa sa kanyang mga lizard ay nasugatan din. Ibinunyag niyang sila ay nasugatan ng mga miyembro ng Royal Knights. Nagtalakay sila tungkol sa lakas ni Iron Rose at kung bakit siya ay patagilid na nanlurkang sa paligid nila. Pagkalabas ng usapan na iyon, nagtanong si Zenos tungkol sa hapunan at si Lily ay nag-iisip kung ano ang lulutuin. Ngunit nagsimula ng magbanggit ang mga babae ng kanilang nais na hapunan. Dahil dito, sinabi niya na hindi siya nagtatanong sa kanila at tiningnan siya ng mga babae na nagulat. Inihanda ni Lily ang hapunan at nagsalo-salo silang kumain. Habang kumakain, nagkomento si Carmela na siya lang ang makakapagbuo ng 3 pinuno ng slum at nakaramdam siya ng hinala na may masama na mangyayari. Lumipad si Carmela patungo sa kanyang lodge pagkatapos mag-iwan ng isang salita na nagpapaalala sa kanya na hindi siya ligtas. Ang mga hinala ay bihirang mali dahil kinabukasan, nahanap ni Krishna ang daan patungo sa slum. Nakita niyang ang kasiyahan sa paligid ay hindi siya makapaniwala na ito pa rin ang slum na kanyang nakikilala noon. Nakakita siya ng lizard sa daan at nagpapanggap na nawalan ng direksyon. Tinanong kung ito nga ba ang slum at tinanong kung bakit magaan ang samahan ng lahat. Sinabi ng lizard na hindi masamang mga tao ang iba pang mga nilalang at napagtanto nilang maaari silang magtulungan upang mamuhay ng magkakasama. Nang pilitin niyang magtanong kung sino ang nag-ayos, sinabi ng lizard na hindi siya kilala at hindi siya makapagsasabi ng anuman. Tumalikod siya ngunit inilabas niya ang kanyang baril upang atakihin siya. Matapang siya, kahit na malagay sa panganib ang kanyang buhay, hindi siya kailanman magsusumbong tungkol sa taong nagligtas sa kanila lahat. Inihayag niya ang kanyang katapatan kay Zenos, sinabing pwede siyang patayin kung gusto nila. Dumaan si Zafaya na may isa pang lizard at tinawag ng lizard ang kanilang pansin kaya't tumakbo si Krishna palayo. Naalala niyang nasaktan niya si Zafaya noon at hindi niya maunawaan kung paano siya gumaling agad. Ibig sabihin, ang tagapamagitan ay isang malakas na tao at kung hindi sila mag-iingat, mapapalagay sa panganib ang kanilang kaharian. Tumigil siya sa pagtakas at nakita niyang nasa labas na siya ng slum pero nasa gitna ng wala. Naguguluhan siya sa kanyang lokasyon ngunit nakita niyang nasa paligid ang bahay ni Zenos at pumasok upang magtanong ng direksyon. Nang sinubukan siyang tulungan, lumabas si Lily na may tsaa at nakita siya. Inisip ni Lily na isang kliyente si Krishna at tinanong kung kailangan niya ng pagpapagaling. Napagtanto ni Krishna ang koneksyon. Ang lalaking nasa harap niya ay ang tagapamagitan. Inilabas niya ang kanyang baril at agad na binaril siya. Isang purple na ulap ang pumulibot kay Zenos habang nahulog ang tray ni Lily. Tumakbo siya patungo sa kanyang kapatid na humihingi ng tulong ng buong kaluluwa, na hindi siya patay. Lumapit si Lily upang iligtas si Zenos ngunit hindi rin siya makapasok sa nakakalason na gas. Si Krishna ay nagmadaling mag-isip nang makita si Lily, ang elf na babae kasama si Zenos, at inisip niyang siya ay ang parehong trafficker na kanyang hinahanap na responsable sa pagdukot ng mga bata sa buong kaharian. Agad nilinaw ni Lily ang hindi pagkakaintindihan at sinabi na si Zenos ang tumulong sa kanya mula sa human trafficking gang.
Humingi ng paumanhin si Krishna, inaamin ang kanyang maiinit na ulo sa pagpapaputok ng baril kay Zenos ngunit tiniyak kay Lily na hindi siya masasaktan ng labis dahil hindi nakamamatay ang gas. Subalit, nang mawala ang gas, napag-alaman na si Zenos ay walang kahit anong sugat, kaya nagtataka si Krishna kung paanong hindi siya nasaktan. Ipinaliwanag ni Zenos na gumamit siya ng depensibong mahika upang protektahan ang kanyang sarili ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Krishna dahil wala pang kaso na nakapagpigil ng kanyang magic gun ang depensibong mahika. Ipinagpatuloy ni Zenos ang pag-aangkin na gumamit lang siya ng simpleng depensibong mahika. Kaya't lumapit si Krishna at sinuri kung siya'y hindi nasaktan, tinanong kung isa siyang sikat na sorcerer. Sagot ni Zenos na hindi siya ganoon, ngunit hindi madaling maloko si Krishna. Ibinunyag niya ang kanyang posisyon bilang Vice Commander ng Royal Order of Knights at sinabi kay Zenos na maging tapat siya kung ayaw niyang magkaproblema. Samantala, tahimik na nagmamasid si Carmela at tinatangkilik ang kaganapang ito. Inisip ni Zenos na seryoso na siya at nalaman mula kay Krishna na nagpunta siya sa slums para sa isang lihim na misyon upang hanapin ang isang partikular na tao at arestuhin ito. Gusto niyang tulungan siya ni Zenos na hanapin ang taong iyon, hindi alam na siya na pala ang hinahanap niyang tao. Hindi ipinagbigay alam ni Krishna ang detalye tungkol sa taong hinahanap, ngunit pinilit pa ring tulungan siya ni Zenos at sinabi na ito ay kanyang tungkulin bilang mamamayan ng kaharian. Kaya't walang magawa si Zenos kundi ang tumulong. Nang malaman niyang ang hinahanap niya ay ang mediator na nag-ayos ng alitan sa pagitan ng mga faction, halos magbukas ang bibig ni Zenos sa gulat. Naniniwala si Krishna na ang mediator ay lingkod ng demonyo, na nagmamanipula at kumokontrol ng mga tao mula sa anino. Sinabi ni Zenos na huwag mag-isip ng labis at pinayuhan si Krishna na iwanan na lang ang mediator, na iyon na ang pinakamainam na hakbang para sa kanya. Nagsimulang magduda si Krishna kay Zenos dahil nagsalita siya na parang kilala ang mediator. Ngunit mabilis na nakaisip si Zenos ng dahilan upang magpaliwanag at makaligtas sa ngayon. Sa anumang kaso, matibay ang paniniwala ni Krishna at ng kanyang komandante na ang mediator ay isang pambansang banta dahil mayroon itong kakayahang pagkaisahin ang mga kalabang faction. Samantala, pinili ni Lily na ipagtanggol ang mediator at sinabi kay Krishna na baka nais lamang ng mediator na makatulong sa mga tao ng tapat, maliban sa bahagi ng pagkuha ng pera mula rito. Bago makapagduda si Krishna, mabilis na nilinaw ni Lily na hindi niya kilala ang mediator. Gayunpaman, itinuro ni Zenos na malapit ng maghating gabi at iminumungkahi na dapat nang bumalik si Krishna, inalok pa siyang samahan pabalik sa bayan. Tinanong ni Krishna kung pinapaalis siya ni Zenos at syempre, oo. Sinabi ni Zenos na nais lamang niyang mag-focus siya sa kanyang misyon. Kaya't nagpatuloy si Krishna ngunit sa paglabas, napansin niya ang isang kama sa ibaba na malinaw na ginagamit sa pagpapagamot ng mga pasyente. Kailangan ni Zenos magbigay ng dahilan na nagkataon lang na may extra bed sa kanyang bahay. Nagpa siya si Krishna na manatili dahil ideal ito para sa kanyang investigasyon. Nangako si Krishna kay Zenos na magbabayad siya ng renta at hindi na tumanggi si Zenos upang hindi magkaproblema. Kaya't pinayagan niyang manatili si Krishna sa kanyang underground clinic. Hindi natuwa si Lily at upang ipakita na siya lamang ang waifu ni Zenos, umupo siya sa kanyang lap sa harap ni Krishna at pinatungan ang kanyang ulo. Hindi naiintindihan ni Zenos kung bakit ganoon ang ugali ni Lily, at si Carmela, na patuloy na nagtatago, ay tinulungan si Zenos na maunawaan na ginagawa ito ni Lily dahil sa pagkainggit. Hindi ito naisip ni Zenos at iniisip niyang nagpapalabi si Carmela tulad ng karaniwan. Patuloy na alaga ni Lily si Zenos, binubuga ang kanyang tsaa upang pag-initin, sinusuklay ang kanyang buhok, at pinapakain siya ng prutas. Ngunit wala sa kanilang dalawa ni Krishna ang nag-react, kaya't napilitan si Lily gumamit ng secret weapon na tinuro ni Carmela. Hinalikan niya ang mukha ni Zenos at malakas na sinabi na hindi niya siya papatulugan ngayong gabi. Ngunit ilang minuto lang, natulog din siya. Pinatulog ni Zenos si Lily at bumalik sa common room kung saan tinanong siya ni Krishna kung kilala niya ang mga taong nagdukot kay Lily. Sinabi ni Zenos na hindi niya kilala, ngunit naniniwala pa rin si Krishna na ang slums ay isang pugad ng child trafficking at ipinaliwanag kung bakit siya nagputok ng baril kanina. Muling humingi ng paumanhin si Krishna sa kanyang pagdeduce ng mabilis at ipinagmamalaki ang kanyang pagiging perpektong Vice Commander ng Royal Order of Knights ngunit tao rin siya at maaaring magkamali. Binago ni Krishna ang paksa at tinanong si Zenos kung kaya ba ng isang Master Healer na i-regenerate ang isang braso tulad ng isang Master Wizard na kayang protektahan ang sarili gamit ang depensibong mahika.
Sinubukang linawin ni Zenos na hindi siya Master Wizard, ngunit ang kanyang pansin ay nakuha ng banggitin ni Krishna ang Master Healer na kayang mag-regenerate ng buong braso. Hindi siya pinansin ni Krishna at gumawa ng sariling conclusion na tanging ang pinakamataas na antas ng mga healer lamang ang makakagawa nito. Kaya't hindi niya maintindihan kung paano ang ganoong tao ay narito sa slums o kung bakit siya nagpagaling ng braso ni Zaphia. Tinanong ni Zenos kung paano niya alam ang tungkol dito at inamin ni Krishna na siya ang nagkasugat sa braso ni Zaphia, kaya't siya ay isang kaaway ni Zenos dahil si Zaphia ay kaibigan niya. Hindi pa rin maintindihan ni Zenos kung bakit ganoon ang takot ni Krishna sa slums at ipinaliwanag ni Krishna na ang kanyang ina, isang napakabait na babae, ay palaging pumupunta sa slums araw-araw upang magbigay ng pagkain sa mga gutom hanggang isang araw, pinatay siya ng isang tao na nakatira doon. Si Krishna na isang bata pa noon ay nalaman mula sa investigasyon na ang kanyang ina ay pinatay ng isang grupo ng mga tulisan na nais nakawin ang kanyang wedding ring. Mula noon, nagpa siya si Krishna na maging isang hindi matitinag na bayani. Isang taong may kakayahang maghatid ng katarungan sa mga nagdusa ng hindi makatarungan at parusahan ang mga kriminal, lalo na ang mga mula sa mga slum, upang matiyak na walang ibang bata na mapaghiwalay sa kanilang ina tulad ng nangyari sa kanya. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang kwento, umaga na at umaalis na siya sa kanyang klinika. Habang naglalakad, ramdam ni Zenos ang labis na awa para sa kanya. Paano mangyayari na ang isang babaeng labis na nagmahal sa mga tao sa slum ay mapapatay ng mga parehong tao na kanyang minahal at pinrotektahan sa slum? Alam natin na siya ay mabait at naniniwala na ang bawat isa ay may mabuting ugali. Agad itong napansin ni Carmela at bumaba siya upang makipag-usap sa kanya. Sinabi niya kay Zenos na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa sinabi ni Krishna at hindi ibig sabihin na mabuti ang kanyang ina o na siya na parehong tao na may galit sa kapayapaan sa slum ay isang mabuting tao. Ipinayo niya na bilang isang tao na nakatira na ng 300 taon, alam niya kung ano ang ibig sabihin na makatagpo ng mga tao tulad ni Krishna. Nagpapasalamat si Zenos sa magagandang salita ni Carmela at pinaalala pa niya kay Zenos na hindi pa niya tinanggal ang bandila na inilagay niya sa labas ng klinika. Ang bandila ay upang pigilan ang mga demi-human na pumasok sa klinika upang hindi makatagpo si Krishna. At sa totoo lang, naging epektibo ito dahil walang dumalaw noong naruroon si Krishna. Nang matanggal ang bandila, pumasok si Zaphia para sa kanyang paggamot. Kasabay nito, bumalik si Krishna. Swerte na lang, hindi maganda ang kanilang muling pagkikita. Hindi kailanman naging maganda ito. Pareho nilang inilabas ang kanilang mga baril upang magpaputok sa isa't isa ngunit agad na nakialam si Lily. Sinabi niya na nawalan din ng daraanan si Zaphia at tinutulungan nila siyang makapunta. Saglit, bakit nila iniisip na paniniwalaan ito, gaya ng inaasahan, hindi ito tinanggap ni Krishna. Nagpatuloy siyang magtanong kay Zaphia kung paano muling tumubo ang kanyang braso pagkatapos siyang barilin. Ipinilit ni Zaphia na may isang tagapamagitan na may kapangyarihang magpagaling. Hindi interesado si Zaphia sa buong usapan. Sinabi niya na natagpuan na niya ang kanyang daraanan at nais na umalis. Bago umalis, iniwan ni Zaphia si Krishna ng isang payo na kung nais niyang hanapin ang taong namamahala sa human trafficking, dapat niyang hanapin ito sa loob at hindi sa labas. Nais niyang maunawaan ni Krishna at ipinaliwanag ni Zaphia na ang pinuno ng grupo ng human trafficking ay isang aristokrata at hindi isang mahirap na tao sa slum. Hindi maniniwala si Krishna sa mga sinabi nito. May pananaw siya na ang mga mayayaman ay mabuti at ang mga mahihirap ay masama. Nang sabihin ni Zaphia kung sino ang aristokrata, siya ay isang mayamang noble na tinatawag na Kalinder. Hindi naniniwala si Krishna. Nagalit si Zaphia. Nagmura siya na ang tanging tao lang na naniniwala sa mga mahihirap ay ang tagapamagitan na nais patayin ni Krishna. Ipinagpatuloy pa niyang turuan si Krishna na ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugang masama sila at dapat niyang baguhin ang kanyang pananaw. Naging matindi ang pag-uusap at nakialam si Zenos. Ibinunyag niya na siya ang tagapamagitan ngunit hindi angkop ang kanyang personalidad sa ideya ni Krishna ng tagapamagitan. Inaasahan niyang ang tagapamagitan ay nakakapagpagaling lang. Ngunit si Zenos ay may kapangyarihan sa pagpapagaling at depensa. Ipinakita niya na kaya niyang gawin ang parehong mga bagay ngunit hindi ito pinansin ni Krishna. Alam lang niyang nakipagsabuatan siya sa mga demi-human kaya hindi na siya maaaring maging kaibigan. Naglakad siya palayo na galit. Ngunit hindi siya umuwi. Sa halip, nagdesisyon siyang bisitahin si Kalinder. Nang makipagkita siya, sinabi niya na nakarinig sila ng masamang balita tungkol sa seguridad sa paligid ng lugar na iyon kaya nais niyang tiyakin na ligtas siya.
Nais niyang makita ang kanyang kagamitan sa seguridad at nang samahan siya, mukhang maayos ang lahat. Malapit na niyang tanggapin na nagsisinungaling si Zaphia nang bigla niyang maisip ang pamamahagi ng kanyang seguridad. Nagkunwari siyang nais magtungo sa banyo kaya naglakad-lakad siya sa paligid ng bahay. Nakakita siya ng isang balon at tumalon sa loob ng walang pag-iisip. Nang pumasok siya, may nakita siyang isang tanawin na ikinagulat niya ng lubos. Maraming batang nakatali doon. Talaga, ang lalaking ito ang human trafficker. Ang mga mata ng mga bata ay nakatali ngunit narinig nila ang kanyang boses at nakaramdam ng kaluwagan kahit na natatakot. Nang subukan niyang iligtas sila, dumating si Calendar at binaril siya gamit ang kanyang baril. Bumagsak siya sa lupa, tinitingnan ng mga bata at nagsisisi na hindi niya sila mailigtas. Nais niyang magpasalamat sa kanyang ina na nagsasabing hindi siya maaaring maging isang bayani. Nilapitan siya ni Calendar. Tinanong siya kung bakit hindi siya nagmamasid sa kanyang sariling buhay at bakit kailangan niyang manghimasok sa buhay niya. Paalala niya na siya ay isang aristokrata at wala siyang karapatang manghimasok bilang isang kabalyero. Nakikita na ni Krishna ang langit. Pakiramdam niya malapit na siyang mamatay ngunit dumating ang kanyang mga tagapagligtas. Ipinakita ni Zaphia ang sarili at dumating din si Zenos. Banta ni Calendar na papatayin niya sila at nang binaril niya si Zenos, lumabas ito na hindi nasaktan. Lumapit siya kay Calendar at patuloy na binabaril siya. Nang lumapit siya kay Calendar, kinuha niya ang baril mula sa kamay nito at inatake si Calendar na akala ay mamamatay siya agad. Sinabi niya kay Calendar na dapat siyang humingi ng paumanhin ngunit hindi alam ni Calendar kung kanino siya dapat mag-sorry. Nagmakaawa si Calendar na huwag siyang patayin at basta-basta na nag-apologize kay Krishna ng galit. Binabaril siya ni Zenos ngunit hindi siya pinatay. Pakiramdam ni Krishna na malapit na siyang mamatay. Nakiusap siya kay Zenos na iligtas ang mga bata ngunit sinabi ni Zenos na siya mismo ang dapat gumawa nun. Pinagaling siya ni Zenos at nagulat siya kung sino siya. Tinawag niya siyang bayani at sinabing hindi siya maaaring maging bayani. Ngunit ipinakita sa kanya ni Zenos ang mga bata at kung paano nila siya tinitingnan bilang bayani. Pumunta siya sa mga bata at natuwa sila. Sinabi ni Zenos sa kanya na ang isang bayani ay hindi ang taong perpekto, kundi ang taong handang iligtas ang iba. Umalis sila roon kasama ang mga bata at sinabi ni Zenos na kailangan niyang bayaran ang mga bayarin. Ngumiti siya sa kauna-unahang pagkakataon at pinagtawanan siya na mukhang awkward ang kanyang ngiti. Ilang araw ang lumipas, namili ng mga groceries si Zenos kasama si Lily. Ngunit habang dumadaan siya sa ilang pamilyar na kalye, bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Dati siyang isang ulilang bata sa squatter hanggang sa isang araw ay dumating ang isang adventurer na nagngangalang Aston na naghahanap ng mahihire. Wala siyang pakialam kung ano ang kayang gawin ni Zenos dahil gusto lang niya ng taong tag-otos at magiging alipin niya. Sinabi ni Zenos kay Aston na marunong siya ng healing magic pero pinagtawanan lang siya nito dahil imposibleng ang isang mahirap na ulila mula sa squatter ay may ganoong edukasyon. Gayunpaman, tinanggap ni Aston si Zenos sa kanyang grupo at nagsimula silang gumawa ng mga pakikipagsapalaran. Kapag lumalaban si Aston sa mga halimaw, nananatili si Zenos sa likuran niya at pinapagaling agad ang kanyang mga sugat, kaya naramdaman ni Aston na parang wala siyang kamatayan. Akala niya ay dahil lahat ito sa kanyang sariling galing at wala namang silbi si Zenos na nakatayo lang sa likuran. Kaya pinaalis niya ito. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ni Aston ang kanyang grupo na Golden Phoenix papasok sa isang lungga ng mga halimaw dahil may makapangyarihang noble na nag-utos sa kanila na kumuha ng balahibo ng halimaw. Chill lang ang lahat at ang ilan ay lasing pa dahil parang celebrity ang Trato sa kanila kahit saan sila magpunta. Pagkapasok pa lang nila sa kuweba ay agad nilang nakita ang mga Flame Fox at iniutos ni Aston sa isang kasama na gumamit ng defensive spell bago siya sumugod ng pabaya. Kinagat ng halimaw ang kanyang kamay na nagdulot ng matinding paso kaya natarante si Aston dahil hindi siya sanay sa sakit. Samantala, inatake rin ng mga Fox ang iba pang miyembro ng grupo at pakiramdam ni Aston ay napapaligiran siya ng mga inutil. Lumapit siya sa taong in charge sa defensive magic na hindi maayos makapag-focus ng mana dahil sa hangover. Inutusan ni Aston ang lahat na umatras at pagkalabas nila ng kuweba ay nagsimula silang magsisihan sa pagkabigo. Naisip ng defense guy na baka si Zenos ang talagang gumagamot sa kanila noon pa man. Tumanggi si Aston na paniwalaan ito dahil hindi naman niya napansin pero nagpasya siyang kumuha ng bagong healer na may tamang kwalifikasyon. Ilang linggo ang lumipas, bumalik sina Aston at ang kanyang grupo sa kuweba kasama ang healer na si Human. Sa kasamaang palad, handa na ang mga halimaw ngayon at agad silang inatake ng hindi inaasahan. Nablock man ni Aston ang mga atake ng halimaw, tinamaan naman ng fireball ang wizard ng grupo na tumagos sa depensa at nasugatan.
Agad siyang ginamo ni Yuman pero napansin niyang kailangan itong isugod sa ospital. Samantala, nahihirapan si Aston na tamaan ang mga halimaw at mabilis siyang napapagod, na hindi niya maintindihan. Sinabi ni Yuman na kailangan na nilang umatras dahil mamamatay ang wizard kung tatagal pa sila, kaya napilitan si Aston na mag-utos ng pag-atras. Pagkalabas nila ng kuweba, sinisi ni Aston ang defense guy dahil sa kapalpakan pero sinabi ni Yuman na hindi ito kasalanan nito. Tinutukan ni Aston si Yuman at inutusan siyang gamutin agad ang wizard para makalaban uli. Pero tinanong siya ni Yuman kung totoo bang sinasabi niya. Sabi niya, tanging ang mga santo at mga high-level na healer lang ang kayang gumawa ng ganoong klaseng paggaling agad, at napaisip si Aston kung si Zenos nga ba ay gumagamot sa kanila mula sa ganoong kabigat na pinsala noon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa lungsod kung saan sinalubong siya ng butler ng noble upang sabihing nabigo siya sa misyon at hindi na siya dapat magpakita pa uli sa lungsod. Natarante si Aston at nagmakaawa ng isa pang pagkakataon, sinisisi si Zenos sa kanilang pagkatalo. Binigyan siya ng butler ng isa pang tsansa at nagdesisyon si Aston na kunin muli si Zenos upang magamit ang kanyang talento at muling sumikat. Di nagtagal, nagtungo sina Aston at ang defense guy na si Gael sa squatter upang hanapin si Zenos. Nagpasya silang humingi ng tulong mula sa 3 demi-human na tribo. Una nilang pinuntahan ng tribong Lizardman at sinabi ni Aston kay Zaphia na hinahanap niya ang isang healer na nagngangalang Zenos na dumating sa squatter 2 buwan na ang nakakalipas. Natawa ng sobra si Zaphia nang marinig yun at nagsabing mukhang ang tanga si Aston para paalisan ang isang taong kasing galing ni Zenos. Na-offend ang pulang buhok at sinubukang bunutin ang kanyang espada pero umatras agad ng mapansing napapalibutan siya ng mga mandirigmang butiki. Sinabihan siya ni Zaphia na umuwi na lang dahil wala siyang oras, at pati si Zenos, para makipag-ayos sa mga katulad niyang tanga. Galit na galit si Aston sa narinig pero isang malamig na tingin mula kay Zaphia ang nagpaalala sa kanya ng agwat ng lakas nila kaya umatras siya agad. Pumunta siya sa tribo ng mga beastman at pinagtawanan din siya ni Linga bilang tanga na nagtanggal kay Zenos. Sinabi nitong ayaw niyang makipagnegosyo sa kagaya niya. At bago pa man makapagpakitang gilas si Aston, tinakat na siya ni Linga sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang bilis. Sunod siyang pumunta sa tagwa ng mga orc at halos kaparehong tugon ang natanggap niya kay Lo, pero sa pagkakataong ito ay naging matalino siya at umalis na lang nang hindi nagyabang. Pagkalabas, nagwala si Aston dahil hindi siya makapaniwalang may ganitong impluensya si Zenos sa mga iskinita. Biglang napansin ni Gael si Zenos na naglalakad kasama si Lily at lumapit silang dalawa para harapin siya. Nagmamagaling si Aston at sinabing tsamba lang na nakaligtas si Zenos ng mag-isa sa loob ng 2 buwan. Sagot ni Zenos, wala siyang oras makipagkwentuhan at tumuloy sa kanyang lakad, na lalong nagpagalit kay Aston. Sumigaw si Aston na pumunta siya roon para kunin muli si Zenos sa grupo. Malamig na tinanggihan ni Zenos, sabay sabing walang tatanggap sa isang trabaho na walang bayad at masamang kondisyon. Nainsulto ang pulang buhok at sinabing dapat magpasalamat si Zenos na makakasama siya sa isang sikat na grupo. Napabuntong hininga si Zenos at sinabing tutulong siya kung ganun sila kadesperado, pero sa pagkakataong ito ay sisingil siya ng tamang halaga para sa pagpapagaling at defensive spells. Nabigla si Aston at sinabihang wala siyang karapatang magdemand dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Bigla namang dumating ang ilang tao mula sa iskinita at masayang kinausap si Zenos. Napalibutan agad siya ng mga tao at nalito si Aston sa nangyayari. Nang makaalis na ang lahat, nagpas siyang umuwi si Zenos at nagsimulang sigawan ni Aston habang pinapaalala sa kanya na siya ang kumuha sa kanya mula sa lansangan. Sawa na si Zenos sa ugali nito kaya diretsahan niyang sinabing uli na ang lahat. Umalis siya habang naiwan si Aston na galit at nagtangkang salakayin si Zenos. Pero bago pa siya makalapit ay tinamaan siya ng bala at tumilapon sa gilid ng kalsada. Tinawag siyang tanga ni Krishna dahil nagtangkang umatake sa harap ng Vice Commander ng Royal Guards. Nagulat si Zenos na makita siya roon at tinanong kung anong ginagawa niya sa bahagi ng iskinita. Sagot ni Krishna, hinahanap niya si Zenos at naligaw siya, pero ayos lang dahil natagpuan din niya ito. Habang nag-uusap sila, lalo pang nalito si Aston dahil may koneksyon si Zenos hindi lang sa mga pinuno ng iskinita kundi pati sa Royal Guard. Nang tumayo si Aston, sinabihan siya ni Krishna na inaaresto siya dahil sa tangkang pananakit. Sinisi agad ni Aston si Gael at tumakbong palayo na may balak gantihan si Zenos sa pambabalwala sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagtipon ang lahat sa bahay ni Zenos at pinag-usapan kung paanong nilapitan sila nina Aston at ng tauhan niya. Sinabi ng 3 pinuno kay Zenos na pinasundan nila ang 2 sakaling magdulot ng gulo, pero laking gulat nila nang bigla itong nawala ng walang bakas.
Natuwa si Lily at inakalang sumuko na sila sa paghahanap kay Zenos. Pero biglang lumitaw si Carmela sa likuran niya at sinabing baka pumunta ang dalawa sa underground guild na tumatanggap ng kahit anong ilegal na trabaho kapalit ng tamang halaga. Natakot si Lily sa narinig pero sinabi ni Zenos na mahal maningil ang underground guild. Dagdag pa ni Carmela, kung ganun kadesperado si Aston para kunin siya, malamang ay gipit ito sa pera. Natuwa si Lily sa narinig pero sinabi ni Zaphia na may kakaibang beerang mercenaryo na tinatanggap kahit anong trabaho kahit walang bayad basta't may matugunang kondisyon. Kinagabihan, nakita ni Lily na gising pa si Zenos kaya gumawa siya ng tsaa at hinaplos ang ulo nito para mapakalma. Nakatulog agad siya at nang maitabi ni Zenos siya sa kama, nadatnan niya si Carmela sa labas na naghihintay. Hinimok siya nitong magsalita ng malaya tungkol sa kanyang grupo at sinabi ni Zenos na dapat ay sinuntok na lang niya si Aston noong nakita niya ito. Nagsimula nang magtanong si Carmela kung paano siya naging mahusay sa healing magic at sinabi ni Zenos na sinubukan niyang buhayin ang isang patay noong bata siya pero malupit siyang pinarusahan ng kanyang guro dahil doon. Nagulat si Carmela sa narinig dahil bawal ang rin emission at nagsimulang ikwento na may mga artificial life forms 300 taon na ang nakalipas noong buhay pa siya. Ikinwento niya ang tungkol sa mga nakakatakot na golem na ginamit ng Demon Army sa gyera laban sa tao. Nang matapos ang kwento, nagpas siyang matulog si Zenos. Bigla na lang yumanig ang lupa at lumipad si Carmela para tingnan ang nangyayari sa iskinita. Nakita niyang may ilang bahagi ng iskinita na nasusunog at isang dambuhalang golem ang nagwawala roon. Natakot siya at inakalang nausag niya ang iskinita sa pagbanggit ng mga golem. Salamat sa panunood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.